Yo, yo, yo! Welcome back sa number 1 male podcast sa buong Southeast Asia at soon sa buong mundo. Daily upload. Anti-support podcast. Malamang ngayon susupot-supot ka pa, pero i-observe mo lang, matuto ka sa mga sinasabi namin, eventually magiging mas malupit ka pa sa akin. Sana. Kala mo, limot ko na ang ball ni Wally. Ang ball ni Wally. Natatawa pa ako. Loko-loko talaga itong mga Pinoy. Paano pag ikaw, yung alin? may lumabas na ball mo, anong gagawin mong action? Itong katagay ng Ito na buhay mismo. ko. Sa side chick mo hindi sa misis mo, sa side chick mo. May asawa ako, kunyari. Wala na, own it na lang, pre. Own it Kunyari, na may lang. asawa ka naman talaga. Wala eh. Di kunyari nga, ito nga, wala na. Own it na lang. Sorry and take account. Sorry na lang. Accountability na lang. Aminin ko na lang. Pero hindi mag-agree yung SB ko nito pero parang plus points yun sa pagko-content ko. Parang hindi siya no? Hindi siya downfall, pre. Parang- Tatawag mo ba downfall yun? Hindi, ang swerte ko lang kasi nandito ako sa larangan na to. Yung pag self-improvement, how to get girls. Tapos biglang may ganun. Di parang... siguro mababash ako dun sa part na loyalty, ganyan. Pero meron pa ring upside. But, may sabi, ito, ma-stage na naman to. Sabihin na, inang itong mga to. Kunyari nga lang eh. Kunyari nga lang, joke nga lang. Ikaw naman eh. Ikaw, pagka ganun. Nasabi ko na to kay Joshua, ako, alam mo kahit yung mga bagay na totoong kapintasan ko, ang tinuro ko na sa sarili ko, okay, so what? Embrace. Ganun lang sa akin. Okay, so what? Tama pa rin naman yung lifestyle ko ngayon eh. Boxing, kain ng tama, magbasa ng Bible, mag-aral ng lahat ng matututunan, tulungan yung pamilya. So kahit totoo yung kapintasan sa akin kung ano man, yan nga, may bold, may scandal ako na lumabas, nasabihin ko lang, so what? Tama yung ginagawa ko, tutuloy ako. Pero definitely, mali yun, huwag niyong gagayahin yun. Ganun ang sagot ko sa ganyan. Wala na eh. Nailabas na. Ano pa nga ba? Ikaw, bro. Sa Ikaw, tingin mo? ikaw. Wala. Plus points yun. Puta na. Single bachelor ka eh. Yeah, especially kung ikaw ay isang general ng Soy Army, Soy Sadaw. Ang pangalan ko. Ang ganda nun. No? Na Ganda nagsasabing, ingatan mo yung pera mo. Yeah. Josh on point pare sa lahat ng social media. Kung gusto mo mag-amoy bad boy na may class, na may asawa, so hindi na pwede yung may scandal na yan. Available yung mga pabango natin sa lahat, sa shops natin, sa TikTok shop. Yeah. 8 assets sa lahat ng social media. Binata, walang skandal. Malinis ang record. Follow nyo ako sa YouTube kasi gagawa ko ng content yung mga comment nyo sa akin. So, mag-comment lang kayo ng comment dito sa Anti-Support para may magawa akong content. Pero baka kasi matakot na sila mag-comment. Hindi naman lahat negative, di ba? Ano ba gagawin mo doon? So, hindi, wala. Review lang, review. Huwag kayo matakot mag-comment. Kung narinig nyo naman sige, ito nga ang posisyon ko. Yung mga pangit ang comment, ang sa akin nga, ginagalingan namin. Para eventually, mag-connect tayo. Brotherhood, di ba? Maging brothers tayo. So, negative, sige, iti-take ko yan constructively. Kahit pangit, sa totoo lang, pangit na sinasanay natin yung bawat isa na yung toxic na ugali, by the word itself, yung bad behavior, ayaw talaga natin yun. Ayoko talaga sana kayo nagko-comment ng hindi maganda sa comment section kasi hindi magandang frequency yung inaano nyo. Hindi lang sa amin, sa'yo mismo. Oo, sa'yo mismo. Pero, para dun sa mga tao na nandyan na, nakapag-comment na ng masama, sige, okay lang, sasaluhin ko yung bala. Sabi nga ni Sadaw, gaganong. Sasaluhin ko lang yan ng ganyan, tapos pag-uusapan natin ng maayos. Nice. Shoutout sa mga babaeng nagtatanong sa Anti-Support, matatalino kayo. Yung mga magagandang comment, shoutout din sa inyo. Alright. So, napag-usapan natin pare yung kung anong gagawin mo doon sa kunyari may lumabas nga na scandal mo, di ba? So may second chance, di ba? So technically pag sa atin napunta may second chance pa. Di ba? May second chance pa yun, lalo na pagka single ka. Kasi may nag-message sa atin dito pare.
gusto niya rin ng second chance. Nung nagtatanong siya paano niya gagawin, bro. Ito sabi niya. Galing ah. Oh. Good day, Boss Josh. Ask ko lang kung okay pang magsimula kapag 20 years old ka na. 20. 25 pala, 25 years old ka na. 5. I mean, mag-aaral ulit. Sisimulan ko ulit yung hindi ko natapos na pag-aaral ko sa college. Isa akong regular worker sa opisina ng head office ng Moto Central dito sa Pilipinas. Uy, shoutout sa Moto Central dyan. Shoutout, Motor Central. Meron kayong masipag na trabahador dyan. Hindi ko na natin papangalanan, but ito, nag-message sa atin. No? Kung mapapansin mo man to, maraming salamat agad, sana masagot with video or hindi. Ano ba talaga gusto mo? So, yun. Kaya pa ba, pre, 25 years old sa tingin ninyo, in your perspectives, 25 years old, mag-aaral ulit? Does it make sense na i-push niya pa yung pag-aaral niya? Eh, may trabaho naman na siya. What do you think? What do you guys think? Ako muna, mabilis lang. Sa pag-aaral, wala namang masama kung yun talaga yung trip niyang path. Kasi may mga tropa naman ako na 26, nag-aral, tapos gumraduate, 30, medyo late. Pero, kaya naman. Depende sa trip mo talaga sa buhay eh. So, para sa akin kasi, it's never too late na pagdating sa knowledge, pare. There's no such thing as too late eh, pagdating sa knowledge eh. The more nga na may dinadagdag ka sa utak mo, the more na mas okay kahit mas matanda ka pa or what eh. Tama. Di ba? Kasi, mas okay nga yun na gumagana yung utak mo kaysa sa hindi. Tama. Di ba? Lalo pa, pampadagdag pa ng credentials yun, yung gusto niya magtapos ng college. Tama. Good work yun para sa akin. Para sa akin, good work yun. I mean, marami na kasi ito, the fact nga na inisip niya para sa akin na, the fact na gusto niya pa rin mag-aral kahit sumusweldo na siya sa trabaho niya. Kasi maraming ganun eh, na sumweldo na, tinatamad na mag-aral pa ulit. Kasi nga, bakit pa ako mag-aaral? Eh, sumusweldo na ako dito, parang ganun lang din naman. Pero siya, gusto niyang, kahit nakatikim na siya ng sarap ng sweldo, eh puta, gusto niya pa rin pahirapan yung sarili niya para mag-aral. Kasi, ano ba sa tingin niya pare? Anong mas madali? Mag-aral o magtrabaho? Magtrabaho. So, dali, di ba? Kasi mag-aral kasi meron kang grade na... Saka pa iba-iba kasi yung nangyayari sa school. Oo Hindi eh. gaya sa trabaho mo, yun na yun eh. Isa lang. Isa lang, yung Oo, format isa lang. mo, dito ka lang. Oo. Apartamento mo to. Oo. Gawin mo siya ng 5 taon. Pero ito, i-highlight ko sa inyo, ako para sa akin yung isa sa pinakamahirap na gagawin mo sa buhay mo, yung laging ilalagay mo yung sarili mo sa situation na beginner ka, rookie ka. Mahirap yun. Mahirap yun. Mahirap, oo. pero napaka-productive. Kaya pasok yun sa sinasabi ni Sadaw na mas madaling magtrabaho kasi paulit-ulit na yan. Yung aral, bago na naman. Hindi lang yung basta process ng pagpasok ng information mo sa utak mo. May ego rin dun eh. Kasi balik ka na naman sa babata-batain ka na Next sem, naman. iba na naman. Di ba? Iba na naman. Mag-aral na naman. Kaya pag na-overcome mo yun, pag ikaw yung klase ng tao na kaya mong dalhin yun at okay sa'yo na paulit-ulit kang ilagay sa beginner na ako para sa akin, dangerous yun. Ang daming alam nung taong ganun. Kung pag naglatagang kayo ng talaga, ng bitaw, mahirapan ka dun. Pero ako, matagal ko na na-realize sa sarili ko na hindi talaga ako para sa aral-aral yun eh, yung sa Pero school. tapos ka ba, pre? Nagtapos ka pare. rin? Nakapag-IT ako. Pero hindi ko talaga nakikita yung sarili ko na mag-excel ako ng ganun eh. Mm. Na to the point na yung sobrang galing sa school, hindi rin talaga tol eh. Puro pasang-awa nga yung iba ko eh. Real talk lang tol. Hindi ako sobrang matalino sa school. Hindi ako nag-excel sa school ng sagad. Hindi ko talaga nakikita yung sarili ko doon. Ang bigat ngayon ng loob ko pag pumapasok ako ng school eh. Sa totoo lang oo. May time na okay, sakto lang, magaan. Pero yung sabihin mo, makakaramdaman ako ng excitement. Ito na, papasok na naman, sobrang excited na ako. Tang-ina, wala akong ganun pre. Kaya ba na-excite ba kayo pag pumapasok? Pero buti natapos mo pa rin kahit all throughout ng college mo, ganun yung naramdaman Oo mo. pare, pero may ibang subject ako doon na parang pinirahan ako, parang ganun. Nag-donate ako ng PC. Shoutout kasi Para makapasa lang. Hindi. yes. Nangyari yun sa college para lang makapasa ka. May power ngayon yung professor mo na mag-demand sa'yo. Na-experience mo ba? O sa ibang classmate mo? Ako, pre. Na-experience ko. O ganun. Sa sobrang hindi ako magaling doon sa subject niya. Nawa naman ako sa'yo. Sabi niya sa akin,
sige, ano ka na lang ng kahit ano dyan. Sabi ko, sige, ano na lang, PC na lang. Di naman sobrang mamahaling PC yung inaano niya eh. Parang pang ano lang din. Parang school project, parang ganun na nangyari. Ginamit doon sa computer lab. Oo. Ganun. Yung sa akin naman, nanghingi na lang siya sa akin. Sige, para may pasa na kita kasi wala na, gahol na daw sa oras, hindi na niya ako mabigyan ng... Tinamad na rin yun. No, hindi niya kasi gano'n nga, magpapagawa niya pa ako ng special project. Hintayin niya pa, tapos magre-record na naman siya. So, nagre-record na kasi siya, gusto niya gawin na dito. Sabi niya, sige, pagkatas ng klase natin, bili mo ako ng flash drive dyan. Bili mo, tapos bigay mo sa akin. Sabi ko, sige po. Wala naman siya sinabi sa akin kung ilang gig, kung gano'ng kalaki. Bumili ako 128 MB lang. Pero scan disk yun, pre. Mahal pa, parang magkano yun? Parang 200, 300. Alis, malaki pera yun, Yung mga panahon na yun. Binigay ko yun, ito, sir. Parang nag-smile pa eh. Sige na. Sige na. Yun na. Sado na. Pangyayari yan, if hindi ka naman kupal. Kung marunong ka rin makisama. Pumapasok ka naman. Kasi ako pare, pumapasok naman talaga ako. Okay naman ako. Hindi naman ako sobrang absenero. Pumapasok naman ako. Nakikita naman ako eh. Pero yung sabihin mo na talagang taas ng kamay, pukaw pansin, tangina hindi eh. Alam mo yun? Hindi ko nakita sarili ko doon, pre. Alam ko talaga yun. Una pa lang sa sarili ko, pero tinaga-tsaga ko na lang. Hindi, parehas. Ako rin, hindi rin ako sa school. Kung tutusin, eto, magbubuhat ako ng bango ng konti. Nung elementary ako hanggang grade 3 ata, lagi akong honor student. Tapos, Ito, parang gulat na gulat yung tropa mo ah. Hindi, kasi ako rin naman eh. Wala sa itsura ko, pre, pero yun din, buhat bangko lang din ako. Nag-honor din ako nung grade school. Dapat nawala motivation nyo. ako hindi. Putangin na, marami ng distraction eh. Distraction kasi yun yung unang nakakita ko ng mga gangster. Naging mas mahalaga yun sa akin kaysa sa grades. Tapos hanggang sa kinalakihan ko na yung ganun, hanggang college, alam ko na kaya kong mag-90, pero ang target ko lang 75. Pag 75 yan, tatapusin ko lang tong ano na to. Kasi ang iniisip ko nung college na yun, gusto ko na magkapere. Gusto ko ng pumera. Kasi nga, nung dati dancer kami nito. Pero marakit na ako nung hindi ako papasok. Kasi alam kong babayaran ako pa nagturo ako ng sayaw. So, ganun ang ginagawa ko. So, to make it short, hindi rin talaga ako sa school. Aral-aral, hindi ko trip yun. College yan, pre. College, oh. Actually, simula grade 4, parang yun na yung dala-dala kong ugali. Ipapasa ko lang to, tatapusin ko lang yung pag-aaral, ganun. Hindi ako ganun pero alam kong kaya ko. Pero hindi ako against dun sa mga taong, gustong mag-aral. Ang sa akin nga, kung saan ka magaling, pagbutihin mo yan, pagyamanin mo. So, dahil kami, hindi kami doon, so hindi. Pero kung ikaw, ganun ka, i-encourage, sige, tuloy mo yan, pag-aralan mo yan. Ganun din ako pag nakita ko yung tao na may pakiramdam siya, excitement sa pag-aaral. Gusto ko talagang bumalik sa pag-aaral eh, may ganun-ganun siya. Hindi ako magdadalawang isip na sabihin na, go! Kasi yun ang nararamdaman mo, yan ang nag-aapoy sa loob mo na dapat eh. Kasi baka naman pag dumating yung time na sinabihan kitang magnegosyo ka na lang. At yung practical 26 ka na, masahod ka na, mag-side business ka na lang, mag-e-commerce ka na lang. Kasi yung pantutuition mo, 4 years, ilang daang libo din yon. Magandang perspective din, yan. Yeah, ilang daang libo din yon. Sa YouTube ngayon, marami ka na matututunan. Pwede ka na mag-e-commerce, small business. Sugal lang talaga yan. Ganun din naman yung college mo, sugal din naman yan. No, di mo alam. Pag graduate mo, 16K a month ka lang din naman. 20K. Yan ang starting eh. 30 ka na mag-start nun, medyo late na, di ba? Practical, di ba? Hindi, no? Pero yun nga yung nag-aapoy sa'yo eh. Go mo! Kasi baka naman pagdating ng 50, 60, sising-sisi ka sa sarili mo, di mo natapos. Minsan may ganun eh. So, para wala lang sisihan bandang huli. Oo, kasi baka... At least ginawa mo, di ba? Kasi baka magkaroon ka ng gera sa utak mo pagtanda mo na wala nang balikan yan eh. Hindi mo nagawa. Yeah. Gusto mo pala mag-police, gusto mo pala mag-engineer. di ba? Kung yan yung makukunin mo, mag-aral ka talaga. Pero kung kukunin mo naman yung mga non-title course, gaya ng mga, gaya sa amin, hindi naman tatawagin na IT Josh, hindi naman gaganunin yan, hindi naman Doc Josh, pwede, di ba? No. Attorney Josh, yung mga may title na courses, pwede. Go. Solid yung mga ganun. Di ba sabi nyo nga kanina, ikaw pre, di ba sabi mo, parang hindi nga para sa'yo yung pag-aaral. Para rin makatulong sa kanya. Baka kasi hindi rin para sa kanya. Ano sa tingin mo yung nagpatapos sa'yo? Bakit napapasok ka pa rin? Bakit? Sa school?
respect sa magulang ko, respect sa nagpapaaral sa akin. Kaya pumapasok ako, tinatapos ko pa rin. Tsaka, nandun na rin yung basic na, that time, ang dala-dala ko, kailangan ko ng diploma para makapag-apply ng trabaho. Well, yun talaga. Pero actually nga, ito na, ang dami na natin nakikita na wala namang diploma pero nakapagtrabaho na, halimbawa, hindi... Ang ina, no? Oo, di ba? Makakatangin na rin, pre, yung side na yun, pre. Oo, di ba? Yung hindi graduate, pero yung sweldo niya, parehas dun sa gumraduate. Mas masakit pa nga yung... Is it unfair? Yun nga yung pre. That's fair. Sige, siya muna. Kasi madiskarte, no? Oo. Doon nga nagkaroon ng duality pagdating dyan sa ganyang usapin. Kasi nga, kung naalala nyo, nag-trending yung diploma ba o diskarte. Di ba? Kasi kaya natawag din nilang scam yung pag-aaral nga. Kasi nga marami nga rin daw na ganyan na hindi nakapag-aral pero malaki din yung sweldo. May mga nakapag-aral nga, may diploma nga pero hindi nga nakahanap ng trabaho. May trabaho nga pero hindi naman involved doon sa pinag-aralan nila. So, yung gaya napasok yung usapan na yan. Pero I'm gonna stand, ito yung stand ko dyan dati. No? Kasi kung titignan mo naman doon sa diploma o diskarte, meron bang successful na may diskarte? Oo, meron. May successful na diskarte yung ginawa. May successful ba na diploma yung pinili? Meron din. Marami din. So, parehong working yan. Doon nga papasok yung pwede mo namang gawin ng sabay. Doon mo malalaman kung ano yung mag-work sa'yo eh. Di ba? Yung katulad, ikaw, tapos ka, pero nakapag-diskarte ka. Di ba? Tapos ka rin, nakapag-diskarte ka rin. Ako rin, tapos din ako. May diploma ako, nagka-diskarte din ako. So, pwede natin masabi na both working. Yun nga lang, kailangan mo rin aralin kung ano yung papasukin mo, ano yung sa tingin mo mag-work sa'yo. Ito nga sa inabot ng experience ko ngayon, halimbawa, magkakaanak ako, kaya kong pumusta na yung anak ko, pag-graduating ko lang ng elementary, tapos tuturuan ko na siya ng diskarte, kaya kong pumusta na magiging maganda ang buhay nun. Ngayon, ako, nung panahon ko na nag-aaral ako, kaya no choice kung hindi tapusin ko yun, kasi hindi naman ako tinuturuan hindi naman nagpapakita yung magulang ko sa akin ng ibang way, ibang variable, except sa tapusin mo yan, gamitin mo yung diploma mo para maghanap ng trabaho na pagkakakitaan. So pag gano'n ang lagay mo, kasi sa mga taong nandun sa situation na gano'n, yun ang malilito dun eh. Kung halimbawa, na apektado sila ng pagiging flashy ng mga nakikita nila sa internet, tapos sinasabi nila na hindi nila tinapos yung pag-aaral nila. So sila, maaalog sila. Nakaalog sila nun na, putik, ang kalagayan ko, nag-aaral ako Siya, hindi niya pala tinapos yung pag-aaral niya, pero ang ganda ng buhay niya. Yun, maaalog ka kasi hindi pinakita ng magulang mo sa'yo yun eh. Hindi ko naman sinasabi na masama yung mga magulang na hindi kaya ibigay sa anak yun eh. Pero... Yun lang din naman kasi yung experience ng magulang din eh. Yun lang, di ba? Kasi ang magulang, lalo na nung mga panahon dati, mga parents natin, straight to the point lang naman sila eh. Trabaho, aral, trabaho, pamilya, bahay. Yun lang naman talaga sila eh. Doon ngayon na makikita natin, ewan ko, mag-agree kayo dito, magkakaroon na ng shift ngayon eh. Kasi marami ng kabataan ngayon may anak na may diskarte na rin. May trabaho, may diskarte. So, for sure ako na mga kabataan din ngayon ay mulat na rin na hindi lang yun ang first choice nila, yung aral lang. Meron na rin talagang diskarte na. Kasi ang dami ng magulang ngayon. May CEO na, nauso nga yung nauso yung CEO na yan sa internet kasi nga dumami yung nagka-business nga ng panahon ngayon. Diba? So, makakakita tayo in the future pare ng shift sa culture. Totoo. Kaya ganun yung magulang natin. Puro aral, magandang opisina, ganun lagi sinasabi sa akin dati. Mag-aral ka, para sa opisina ka magtrabaho, naka-aircon ka, hindi ka mahirapan, hindi ka magka-construction. Yan yung typical na sinasabi, di ba? Hindi ka mabibilad sa init or what.
Kasi noon, naniniwala ako sa panahon nila, boomer days, boomer years, kulang talaga sa mga doktor sa mga specialties Doktor, IT, kung ano-ano mga courses, kulang Pero ngayon, sobrang dami namang workers, kulang na nga sa employment, wala na masyadong trabaho, di ba? Kulang na sa walang trabaho, pre. Kulang na sa mga nag-hire ng tao ngayon. Kaya pumapasok na yung diskarte ngayon sa buhay, which is yung e-commerce, pag-sale ng kung ano-ano, di ba? Ayun, so tingin ko kaya ganun yung payo nila na tayo na yung mag-shift ngayon. Na ikaw, kabataan ka, nakikinig ka, kapag hindi mo pa rin isi-shift yung future na magiging anak mo, hindi mapuputol yung kahirapan dyan sa bloodline nyo. Tama. Eto pre, Real talk. may vlog nga si Kong di ba, na nakita niya yung mga nag-aaral. Galingan nyo kasi mahirap na dito. Nakita ko yun, pre. Tangina parang, ano siya pwede mong sabihin motivation siya. Pwede mo ring isipin na, puta, parang hindi motivation din. Bakit? Fear-mongering. Parang ganun. But, dahil tayo, fighter tayo, tinake ko yun as, talagang totoo yun. Mahirap ang laban dito. Sabi niya yun Sabi niya sa mga estudyante, pagbutihin yung pag-aaral nyo kasi mahirap dito. Di ba? Mas madali ang ginagawa nyo ngayon. Dito sa tunay na buhay, parang gera dito, sinabi niya yun. Pero ako, actually naniniwala ako dun. Kasi nga, ano na ako hindi na korporasyon na nagpapasweldo sa akin ngayon. Sarili ko nang diskarte ngayon Kumbaga totally independent na talaga ako. Dati masasabi ko pa na dependent ako kasi alam ko kinsenas katapusan, sweldo ako. Basta mag-time in ako dyan, mag-time out ako, may pera. Iba talaga yung kalma, na ano ko siya napansin ko talaga yung pagkakaiba Pero at the same time, yung hirap nito, proud naman ako. Kaya nung sinabi ni Kong yun, nakarelate talaga ako. Tsaka ako, nasabihin ko talaga, mahirap talaga ngayon. Ganito kasi, dati, nung panahon ng mga boomer, eto yan, 8 asset theory. Maiintindihan ko kung meron na namang mahirap makaintindi. Pero ang intention ko ay maintindihan nyo para pare-parehas tayong lumaya sa sistema. Kasi nung boomer days, yung value nga ng pera mo ay match sa malapit-lapit kumpara ngayon sa sweldo. Dati, yung sinusweldo mo, malapit sa effort ng trabaho mo. Kaya, sa simpleng salita, mas malaki yung sweldo nila dati. Mas maraming mabibili sa sweldo nila dati. Kaya, ang usapan lang dati, yung piso ko, ang dami ng may beer na ako doon. Pero ngayon, putek, ano yung piso? Kalahating pirasong candy. Ganon. Ngayon, ang nangyari nga, yung inflation, connected talaga dito yung inflation. Nag-imprenta na sila ng maraming pera Hindi na siya match dun sa gold reserve. Kumbaga, yung perang umiikot sa mundo, sa lahat ng bansa na to yung resources na hawak ng bawat bansa, hindi na nakamatch dun sa dami ng papel. Kaya ngayon, So, anong mas marami sa tingin mo? Yung resources o yung pera ngayon? Mas marami yung pera. Hindi. So, marami pa ring resources, pero kulang pa yung trabaho natin bilang tao para palabasin yung resources na yun. Kumbaga, yung trabaho ng sangkatauhan, meron ng resources. Ayan lang yon. Hindi naman nakuha lahat. Kasi tingin ko sa kakayanan hindi pa binigay ng Diyos sa tao na yung kakayanan na ubusin talaga yung resources. Marami pang resources na nakatago at hindi nakukuha. Ito yung resources na nakuha ng sangkatauhan. Pero yung perang pinroduce ng sangkatauhan, ang dami na. Kaya nga pag i-search nyo nga sa YouTube yung Zimbabwe, Venezuela, bilyon na mga pera nila doon pare. Kari-kariton. Pero pambili lang ng tinapay yun. Nasira yung inflation Dahil sa inflation yun, yung shift na sinasabi mo, ako hindi na ako magtataka kung isang araw maging ganun din ang kalagayan dito sa Pilipinas dahil kaya ngayon, dahil dun sa aspeto ng inflation, mahirap ngayon ang pagkita ng pera sa employment kasi maliit na yung value ng pera. Ngayon, yung mga di dumidiskarte, labas sa employment. Uncapped. Walang limit yung kita. Kumbaga, mahirap siya kasi depende sa productivity mo, yung tatanggapin mong pera. Di ba? Mahirap siya. Pero once ma-figure out mo, shower ka ng pera. Doon mo nakukuha yung solusyon. Pero sa employment, capped.
kung ang 60K ka per month. 60K, 60K ka per month. Yeah, Mga- totoo yan. mga- pilot ka, 400K ka Totoo yan. per month. So, yun. Kaya, nung panahon ng mga magulang natin, nag-work yung ganon. Kaya hindi ko rin sila masisi na yun yung i-advise nila. Kaya nga, Yun yung nag-work eh. Pero ngayon, hindi na ganon kasi yung ano eh. Bago din kasi yung mundo ngayon, no? Babago. Magandang ano mo pre, magandang knowledge yung na Thank you. Josh on point, thank you. Na-appreciate mo. Ibang perspective yun pre. Kailangan Hindi pa namin natatap yun. Hindi pa Ganda namin lang, natatap. Kailangan makita nyo to. Na-appreciate ni Josh on point tsaka ni Sa daw yung sinabi ko. Kaya putik, dito na kasi kayo. Saka, tangina pa rin yung 1,000 ngayon. Alam mo yun? Wala na pre. Sobrang liit. Ang liit na. Pag nabaryan, wala na. Merienda mo, hapunan mo, Kulang. Oo. Kulang pre. Parang 1,000 ngayon, parang 200 lang ng 10 years ago. Oo bro. Oh. Ito nga lang, na-observe ko eh. 1,000 ang ano ko kada tapos ng buwan. 1,000 ang niload ko sa ano ko, sa kotse ko. Iba yung pang toll. Putang ina, nagugulat ako dati ang 1,000, big time ka na sa toll niyan. Di ba? Wala eh. Dati, alala ko, bata pa ako noon, nagtotol si Papa, ang 1,000 parang ano na yan. Parang hindi mo napapansinin yan. Yung niload mo sa kotse mo. Hindi mo na mapapansin. Parang next month ka pa makakapag-load yan. Pero tangina Ngayon? ngayon, parang isang... 4 na balik lang yan, boy. Oo, parang ano pre. Skyway. Gasolina Ubus, rin pre, ka. gasolina pre. Ilang balik lang yan sa Skyway, pre. Kaya, again, kay tropa, no, mahirap. Ang hirap din kasi pare sabihin sa kanya na mag-aral ka ulit. Kasi, ang hirap din naman sabihin na mag-diskarte siya. Because baka masayang lang din yung pera niya at the same time. So, hindi naman din namin kasi alam kung ano yung pinaggusto mo at pinaggusto mong ma-experience. So, baka masayang lang. So, again, kailangan mo ng mabusising pag-iisip dito pare, mabusising research ko ano ba talaga sa panahon ngayon ang mas kailangan. Oo. Ako pre, inassume ko na maganda kasi yung finances niya eh. Inassume ko na maganda yung finances niya. Ganun. Napaisip siya ulit bumalik eh. Oo. Okay yung Baka okay na yung finances niya. Yeah. Kasi may Oo. pang-tuition na eh. Yeah. Pero so, realistically speaking, kung hindi okay yung finances mo, kailangan mong tumulong sa pamilya mo, hindi ko sasabihin hindi ko sasabihin mag-aral ka. Pero na lang kung yung aral na gagawin mo, saglit lang, tapos merong sure na high income kang lilipatan. Ooh, okay. Ito, tip lang, no? Kung sakaling ganung senaryo. Aral ka ng, sabihin natin, manual labor, katulad ng TESDA. Kung ganun ang pag-aaralan mo. Kasi, TESDA pare, pwedeng makapagpunta pa ng ibang bansa. So, wala masyadong gastos doon, but the benefit nga, yung outcome nun, malaki na kagad ang makukuha mo. Kasi may tropa nga ako, nakwento ko to saan ko ba nakwento to? Ito, nakwento ko rin dati sa past ko na meron akong katrabaho. Network na yun, network engineer na yun pare. Maganda-ganda na yung sweldo nun. Pero nakulangan na nga siya kasi lumalaki na yung pamilya niya. Kumuha siya ng TESDA, welding. Nandun na siya ngayon sa nasa Canada na siya, nag-welding na siya. Pinagpalit niya yung malaking sweldo rito dahil nga mas malaki pa rin yung kita doon. Pero mo, TESDA lang kinuha niya. Hindi naman siya nag-aral pa ng bachelor pa ulit eh. So, yun, mga kailangan mong i-consider pare. Yun yung mga kailangan niyang i-consider. So, yeah. Again pare, sayang yung pera mo. I mean, yung pera mo pare, pinaghirapan mo yan. Hindi, gago. Mali ako dun. Sorry. Tangin na, mayari tayo dyan. Pag dito, pinaghirapan mo yung pera mo pare. So, pero good yan na gusto mong matuto. Now, ang next challenge sa'yo is, worth it pa ba yung next step mo? So, yun, kailangan mong pag-aralan, magbusisi, mag-research ng sarili kung ano ba talagang kailangan mong kunin, pare. So, pero again, sabi nga natin kanina, walang too late sa pag-add ng knowledge. Okay, Tama. lahat yan worth it. Okay, bro? So, leave a comment down below, pare, kung anong masasabi ninyo sa pinag-usapan natin. Reactions. Again, pag meron kayong mga problema, pare, concerns, gusto nyo kami mag-react sa problema ninyo, isend ninyo yan sa mga Facebook namin at dito namin yan pag-uusapan sa Anti-Support Podcast. So, yeah, don't forget to subscribe, hit the bell para notify kayo sa mga bago nating videos. Anti-Support Podcast, we'll be right back. Shout out Gaba Bonnie Beach. Ano? Wala na, tapusin mo na.
Gabang Bona Beach. Oo. Shoutout ka ba? Shoutout. Sige, Shoutout kay Jao Bill 79, the Key Shoutout. Gamer 9275. Shikamaru 22 to, lagi to nandito si Shikamaru. Familiar nga, parang lagi ko naririnig Shikamaru. It's 3 p.m. gang, let's go motherfuckers. Best Sabi friend ni niya. Naruto yan, si Shikamaru. Si Jeff Laksamana, ito mga pabalik-balik to. Si Overdrink, oy tigilan mo na yung Overdrink. 3 p.m. gang, yo, sabi ni Mark Sosik. Namamagnet. Alas 3 na, Anti-Support Social Club na. Anti-Support Podcast na po. At shoutout kay Tish Ray 2. Shoutout sa inyo. Maraming salamat sa suporta mga pare. 3 p.m. gang, Rainbow gang.